Believe it or not, panahon pa ng Kastila, binabaha na ang Maynila. Pero sa paglipas ng taon, palala ang baha sa Metro Manila. Naging parte ng araw ito ng buhay ng marami tuwing uulan. May mga lugar na lampas tuhod, hanggang baywang, at may lampas tao. Ilang ari-arian at buhay na rin ang nawala dahil sa labis na pagbaha. Ano ang dahilan ng patuloy na paglubog sa baha ng Metro Manila? At ano ang pwedeng gawin bago pa tayo tuluyang maging isang water world? Dahil likas na mababa, ang Metro Manila ang nagiging catch basin ng tubig ulan galing sa mga bundok tulad ng Sierra Madre. Noong marami pang puno sa Sierra Madre, nasisipsip pa ng gubat ang tubig ulan. Pero dahil sa unti-unting pagkakalbo ng kabundukan, katunayan ayon sa DNR, 1,400 hectares ng forest cover ng Sierra Madre ang nawawala kada taon. Naging natural catch basin tuloy ang Kamaynilaan. Actually, noong 1976, isang flood control plan ang ginawa ng Nooy Metro Manila Authority. Ang plano, magtayo ng floodway sa Manggahan Pasig at spillway sa Parañaque para ang tubig mula sa Sierra Madre hindi maiipon at didiretso sa lungsod. Dadaloy ito patungong Manggahan Floodway at didiretso sa Laguna de Bay o Laguna Lake na magsisilbing detention basin o pansamantalang catch basin ng tubig. Pagkatapos, padadaloy ng tubig sa Parañaque Spillway palabas ng Manila Bay. Nagawa ang Manggahan Floodway pero hindi ang Parañaque Spillway. Kaya ang tubig na naiipon sa Laguna Lake walang balabasan. Heavily silted na rin ang lawa. Laguna Lake is not a toilet without a flush. And like a big bathtub with 20 faucets without a drain. Because 22 rivers and the Manggahan Floodway flows into Laguna Lake. More, if I remember it right, 4,600 cubic meters of floodwaters from the denuded mountains flows down to Metro Manila. Most of them go to Laguna Lake. Nagre-resulta ito sa pag-apaw ng mga waterway gaya ng ilog, estero at drainage system sa Metro Manila. Naramdaman yan ng manalasa ang bagyong Ondoy noong 2009 kung saan halos buong Kamaynilaan nalubog sa tubig baha. Ang isa pang problema, ang ibang waterways at drainage system sa Metro Manila outdated na. Katunayan, panahon pa ng Kastila nang itayo ang ilang waterways sa NCR. Obsolete na nga ang design, ang ibang waterways hindi na makita at tinayuan na ng kalsada, bahay at gusali. Pinalala pa ang problema ng mga clogged o baradong waterways. Sa mga lumang larawang ito, buhay na buhay pa ang mga ilog at estero. Isang means din ito ng transportation noon. Pero sa paglipas ng mga taon, ganito na ang itsura ng ilang estero sa Metro Manila. Tambak ang halo-halong basura. Heavily silted na rin ang mga ito. Mahihirapan talagang makadaan ng tubig. Para matulungan dumaloy ang tubig baha, may 62 pumping station sa Metro Manila. Crucial ang role ng mga ito para sa flood control. Pero may mga pagkakataong sa halip na tubig, basura na ang napupunta sa pumping station. Bukod sa walang habas sa pagtatapon ng basura sa mga daluyan ng tubig, nakadagdag rin daw sa pagbabara ng waterways ang mga nakatirang informal settlers sa gilid nito. Ayon sa batas, dapat ay walang nakatayong anumang infrastruktura o kabahayan sa anumang daanan ng tubig sa loob ng 15 to 20 meters. Pero malinaw na sa ibang lugar sa Metro Manila, hindi ito nasusunod. Dapat ay ma-relocate ang mga residenteng nakatira rito. Bukod sa mga problemang kinakaharap ng mga waterways at flood control project sa Metro Manila, isa pa sa ituturong dahilan ng pagbaha ni Architect Palafox ang hindi maayos na urban planning. Kung titingnan ng mga larawang ito noon, malawak pa ang tinatawag na lungs of the city o open spaces sa Metro Manila. Pero sa pagdaan ng panahon, dumami ang mga gusali at sinimento ang mga open space. Resulta, nahihirapang makababa sa lupa ang rainwater. Instead of increasing the lungs of the city, we reduce the open spaces. And open spaces also reduce potential for flooding because the rainwater and the floods percolate to the ground. More new buildings, there are more runoff water now coming from the pavement of the roads, the street, the rooftops, and so on.
And our drainage system criteria is obsolete. Dagdag pa sa dahilan ng flooding ang tinatawag na land subsidence, isang natural na phenomenon kung saan unti-unting bumababa ang lupa. Sa ibang lugar, nasa millimeter lang ang land subsidence kada taon. Pero sa Metro Manila, umaabot ito ng 2 to 4 cm kada taon. Isa sa mga itinuturong dahilan nito, ang labis na groundwater extraction. Remember Artex compound na tuluyan ng lumubog sa tubig? Resulta raw yan ng land subsidence. Sinabayan pa ito ng rising sea level dahil na rin sa climate change. It used to be the pearl of the Orient Seas, Manila. Now it's one of the worst cities in the world. Scholars, students, even faculty members, they come to my office to unlearn the mistakes of Metro Manila. Ang kalapit bansa nating Malaysia, nakapagtayo ng mega-structure flood control project na tinatawag na Stormwater Management and Road Tunnel o SMART Tunnel. Ito ang longest stormwater drainage tunnel sa Southeast Asia na may habang 9.7 km. Ang first level nito nagsisilbing bypass tunnel ng floodwater kapag may ulan, habang ang second level, daanan ng motorista. Sa Japan, isang mega flood control project din ang itinayo. Nagsisilbing detention tank o pansamantalang imbakan nito ng rainwater ng Tokyo. Kaya tuwing uulan, didiretso muna dito ang tubig para hindi magbaha sa itaas, bago tuluyang pakawalan sa dagat. Sa Netherlands, kung saan 2/3 ng buong land area ang below sea level, nakagawa sila ng paraan para hindi lumubog sa baha. Itinayo nila ang isang storm surge wall na nagsisilbing harang ng tubig papasok sa towns and cities. Nagamit din nila ang mga kanal para magsilbing daluyan ng tubig ulan. Sa Pilipinas, sa nakalipas na 30 years, umabot na sa 360 disasters ang nanalasa sa bansa, kabilang na ang mga bagyo. 33,000 na tao ang namatay at 120 milyon tao ang naapektuhan. Bilyong pisong ari-arian din ang nasira. Para mabawasan ang epekto ng pagbaha sa lungsod, sinisimulan na ng gobyerno ang Metro Manila Flood Control Management Project. Uutang ang gobyerno sa World Bank at Asian Infrastructure Investment Bank ng $500 million para sa pagsasagawa ng iba't ibang proyekto gaya ng pagtatayo ng mga dam, improvement of urban drainage, modernization of Metro Manila pumping stations, at improvement of flood forecasting. Good news, there's already a master plan for flood control and drainage in Metro Manila. Bad news, it will be completed, I heard, in 2035. In the meantime, what do? So we have to do adaptive architecture and adaptive engineering. If our building code requires that the rooftop of buildings must have green gardens, open spaces, and rainwater harvesting, as it goes down, you harvest the water and release it only after the floods. We put a series of smaller dams on the rivers coming down to Metro Manila, Pampanga, Bulacan, Calabarzon. You collect, harvest this water and use them for irrigation, fire protection, and release those excess water during dry season. With the do nothing scenario, we will have catastrophic traffic, flooding, lack of decent housing, problem of sewerage, drainage, not prepare for disasters, lack of decent housing. So the catastrophe is happening now because of do nothing or do minimum scenario. Sanga-sanga ang mga rason ng pagbaha sa Metro Manila. Kailan ba mawawala ang problema sa baha sa Manila? Kapag may isang flood control master plan na susundin ng lahat ng lokal na pamahalaan. Ako si Ian Sembulan para sa GMA News.